Magandang araw, Malacanang Press Corps. Suporta at patubig para sa magsasaka, patuloy na pinalalawak ni Pangulong Marcos Jr. Batid ang mga hamon na dulot ng pabago-bagong lagay ng panahon at epekto ng tagtuyot sa mga lupang taniman. Ngayong araw ay tumungo sa bayan ng Aborlan sa Palawan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang pasinayaan ang pagbubukas ng Ibato-Iraan Small Reservoir Irrigation Project. Layunin ng Ibato-Iraan SRIP na maghatid ng tubig sa mga bukirin upang patatagin ang kabuhayan ng ating magsasaka. Hindi na kailangang umasa pa sa pagdating ng ulan para lang madiligan ang mga tanim. Ngayon ay tuloy-tuloy na ang patubig. Tuloy-tuloy na rin ang ani ng mga magsasaka dahil sa year-round irrigation. Sa tulong ng SRIP, magkakaroon ng reliable supply ng tubig ang mahigit 1,000 ektarya ng lupang sakahan na siya ring makakatulong na pataasin ang cropping intensity. Sa madaling sabi, kung noon ay 2 beses lang pwedeng magtanim, ngayon ay maaaring maging 3 beses na ito kada taon. Direkta namang makikinabang sa irigasyon ang 425 farmer beneficiaries at sa local food supply ng mga nakapaligid na komunidad. Konkretong solusyon sa tagtuyot, kapanatagan sa mga magsasaka at dagdag biyaya sa hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Ilan lamang ito sa hatid ng Ibato-Iraan Irrigation Project sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Palawan. Tuwing napupunta ako sa Palawan, lagi akong napapahanga sa tunay na ganda at yaman ng ating minamahal na Pilipinas. Dahil dito sa inyong lalawigan ang ilan sa pinakamagagandang dagat, kabundukan, lupain, at ang na ipinagmamalaki natin at kinikilala na sa buong mundo. Isa itong proyekto na matagal ninyong inantay at bunga ng ating pagtutulungan. Sa panahon ngayon, lalo na sa gitna ng tagtuyot o El Nino, hindi na pwedeng umasa lang tayo sa pagdating ng ulan. Kaya naman, mahalagang maihatid ang tubig sa mga bukirin upang patatagin ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Lagaan, ingatan at paunlarin natin ang infrastrukturang ito. Kayo po ang kasangga namin na pagpapanatili at pagtatagumpay nitong proyektong ito. Makakaasa po kayo na katuwang ninyo ang pamahalaan sa pag-aayos ng mga sistema at kayong mga magsasaka ang nagbibigay buhay dito. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang Palawan. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Ilan lamang yan sa mga proyekto ng Pangulo para sa ating mga magsasaka. Sa mga taong nagsasabing walang ginagawa ang gobyerno para sa magsasaka, huwag kayong manatiling source ng fake news. Ngayong araw ay makakasama natin sina DICT Undersecretary Leonido Pulido III at BCDA President and CEO Joshua Bingkang upang magbahagi ng detalye tungkol sa PAC Silica Initiative. Magandang araw po sa inyo. Dito lang po. Okay, maraming salamat po. Magandang umaga sa lahat at kami po ay andirito ngayon. Ako po, tawagin niyo po akong Jake mula sa BCDA. Kami po ay malugod na magbigay ng update sa ating ginagawa para sa proyekto na PAC Silica. Ito po ay bahagi po ito ng Luzon Economic Corridor na project. Na po. So, meron po akong inihandang presentation at para sa pagbibigay po ng update po sa mga ginagawa ng BCDA po, no, sa ilalim po ng guidance ng ating national government sa napakahalagang proyekto na nakikita namin to. Excited po kami sa project na ito. Okay, next slide po. So makikita po ninyo na ang PAC Silica po na ito ay ecosystem po ng mga industries. No, ito po yung mga high-tech industries na gusto nating dalhin dito sa Pilipinas. Ano po? At ito po ay ang layunin natin dahil alam po natin napakadaming talentong magagaling dito sa ating bansa ay maging brain gain tayo ngayon imbes na brain drain, no po? Kasi nakikita po natin yung ating mga engineers,
yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development? Okay? At ang maaari po nating ilipat sa next slide po para ma-share din po namin sa inyo. Ito po ang Paxilica po ay nung unang sumali po tayo dito, nung mga Abril po ay less than 15 pa lang. Pero sa kasalukuyan po ay more than 30 countries na po, no, ang sumali dito. Ang dami pong gustong sumali po dito dahil ito po ay pagpupul ng resources, ng talento, ng mga advantages ng mga member countries para makabuo nitong mga industries na ito. Na kailangan natin, kagaya ng Pilipinas, na meron din naman ma-share dahil mayaman tayo sa resources at ganoon din po sa local talent. Okay? Next. At nakikita rin natin dito dahil sa inisyatibo po ito ng national government ng ating Pangulo, ito po ay magbibigay ngayon ng framework ng stability and predictability para sa ating mga mamumuhunan. Kasi bubuuin natin to na magiging compliant ito sa lahat ng mga regulation, international laws, at maging mga yung tinatawag po natin mga ESG goals on environment, sustainability, and governance. Okay po? Susunod po. At ito po ay ang magpapangyari dito ay imbes na pinapadala natin sa abroad yung ating mga raw materials, kagaya po ng nickel, copper, na napakahalagang component po to. Halimbawa po, tayo lahat dito, mayroong mga cellphone, di ho ba? So, ito po ay, ang mga in-export nating mga minerals na ito, component po ng mga equipment na ito sa robotics, hospital equipment, po. So, mayaman po tayo sa ganyang mga resources. So, ang gusto natin ay dito na ma-process, no, at source, at sa Paxilica site po ay dun lalo siyang i-create into final products and then i-export natin. So, magkakaroon ito ng high value chain contribution sa ating ekonomiya. Okay, next. Ang location po nito ay sa New Clark City, na po, sa bahagi po to ng 9,450 New Clark City. At alam naman po ninyo, nababanggit na ito ay mag-occupy ng 1,600 hectares. Na po. Okay? At ang lugar po na yan ay na-designate na yan bilang industrial area. Na po. Matagal na siyang designated as industrial area at nakagawa na tayo rin dyan ng mga infrastruktura, kagaya po ng kalsada na ang mismong ating Pangulo ay nabisita na niya at mga utilities, no? Underground utilities. Okay? Next po. Ito po yung mga, ang location po nito ay nasa norte po siya ng Clark International Airport. Siguro po marami sa inyo ang naka-experience na ng magandang pasilidad po natin sa Clark na iyon. At ito po ang mga industries na gusto nating ma-attract. Ano po, at hindi lang kasi ang lumalabas po parang data center, no? Hindi lang po. Ito po more on manufacturing, no? Ang gusto natin, no? At clean industries, yun po ang gusto natin para sa proyektong ito. Okay, next. At ito po, no, inisa-isa na po namin, no? Ito na po yung mga gusto naming industries, no? Pwede naman pong mangarap, no? Pero kasi ang gusto natin itong mga high value chain na industries, lalo na po, halimbawa, sa research and development, nasa mga advanced economies na yan. Pero gusto natin, dito rin magtayo sila ng R&D. Bago pa lang magawa yung produkto, ay pinag-aralan na dito. At makakatiyak tayo na merong susuportang local talent para magawa yan. No? At andyan po, no? Hindi lang po industries. Gusto natin na yung mga magtatrabahong Pilipino doon ay magkakaroon sila ng maayos na community. So gagawa rin tayo ng mga pabahay, mga mixed use, na balanse, no po. Kasi meron kaming master plan na ginawa. At yan po ay balanced development, sustainable development po yan. Okay, next.
Yan po, no? Meron na po tayo kasi sa Clark na dalawang malaking multinational companies. Ito po yung Texas Instrument at yung SMK na gumagawa rin po ng bahagi ng cellphone. Ito po, itong brand ko na to. Ito po yung pinanggagalingan din nila doon. Ano po? So, ito po, nag-employ na po yan ng mga libu-libong engineers, po, mga highly skilled na mga talent. At bahagi sila ng mga major exporters natin. In fact, nakakatuwa po na last year, I think, yung semiconductor industries natin was able to export more than $49 billion, no, which is more than 50% of the total exports. And the target of the national government is to further bring it to more than $110 billion by 2030. Malapit na po yun. Ngayon, ano ang makakatulong? Ito pong ganitong mga industriya. Ito ang gusto nating ligawan pa, pumunta dun sa lugar na inaalok natin na maging bahagi ng Pax Silica. Okay? Tingnan po natin yung susunod na slide po. Ngayon, gusto ko pong i-discuss po, no? Sana po mangyari po to dahil ito po ang potential ng project na ito. No? Una po namin papakita sa inyo po ito. Tama po, ang lumalabas, meron po itong 1,620 hectares. In fact, ang gusto po sana nila mas marami pa, mas malaki pa. Pero dahil gusto natin responsible and sustainable development, iyan lang po ang nakalaan sa industrial development. Yung iba po for open space, urban farming, and iba pang development na makakadagdag sa well-being ng mga titira doon o magtatrabaho. Ang nakikita nating initial development, kagaya po ng ginagawang mga proyekto ng DCDA sa New Clark City, sa Bonifacio Global City, yung Subic Clark Expressway, ay ginagawa rin natin to ng tamang plano and by phase. So nakikita natin, ang unang requirement dito, kailangan muna magawa dito yung mga internal infrastructure. So mga $10 billion po ang kailangan dyan. At nakikita natin na yan ay investment na ibibigay ng mga gustong mamuhunan mula sa mga member countries ng Pax Silica. But at full development, nakikita natin, yan ang potential, $40 to $70 billion na po. Inaral na po namin yan at yan po ay base sa siyensya, hindi po yan pangamba na haka-haka, kundi yun po ay based on science. So, ang nakikita nating employment to be generated ay mga 130,000 to 190,000 jobs, high-quality jobs. Ngayon po sa Clark, mayroon lang mahigit 150,000 workers. So ito po ang pwede nating idagdag doon. Ano po? At maging sa Subic, ang Subic naman po na magiging kabahagi rin namin ng proyektong ito kasi sila magiging logistics partner namin ay meron silang 170,000 workers. Pwede pong ibalik po muna natin ulit yan. Yung indirect jobs naman po, ito yung mga development, yung ecosystem, no? Yung mga suppliers, ito po yung mga pwedeng tirhan, yung mga opisina, yung mga commercial, ito po ang potential na pwede nating ma-create na trabaho. At yan po ay based on, ano rin po yan, industry practice. Yung sinatawag po nating multiplier effect, alam po natin yan, no? O yung domino effect sa ekonomiya. Kami po sa BCDA, ang tinatanya po namin dito, kung magkakaroon po tayo ng arrangement sa magiging lessee, no? O kung magiging lease agreement, commercial agreement to, ay mga 60 billion po. Pero, ang mas malaki po dito ay yung economic benefits. Yung pong pwedeng mapakinabangan o makuha, ma-generate ng national government at ng mga local government units na andoroon. No, nakikita po ninyo yan, nasa 68 to 75 billion. Ito po yung mga tax na pwedeng i-contribute ng mga nagtatrabaho base sa mga workers na yon. Now, and then we put it in a conservative level para hindi naman masyado mataas yung expectation, para kaya namin i-deliver. And then, but including yung mga other shares, pwede pa pong umabot yan up to 180 billion pesos. Yung pong export potential ng lahat kasi targeted na po Targeted na yung mga industries na gusto natin doon. Ngayon po may kinakausap na kami pero under NDA pa kami. Pero ito yung mga type na industries na kagaya na pinakita ko kanina, yung Texas Instrument, yung Samsung na nasa Clark. Ganong level ho ay pwedeng makapagbigay ng up to 200 billion
peso export potential. Ang kagandahan nito, mas mataas na ang semicon export natin kaysa sa OFWs, no? Remittance. So ang ibig sabihin nito ay mas maraming talento locally ang naano po natin na utilize para makatulong sa ating proyektong ito. Okay, next po. Ito po, no, kagaya po ng standard practice po ito ng BCDA to make sure that when we do development, we start with a good plan and consultation to all stakeholders. No? Kami po, nakikinig kami dyan. At ang isa po naming pinaka binibigyan ng importansya ay compliance on environment. Po, makikita po ninyo dyan, bagaman 1,600 hectares po yun. Pero under our master plan, kailangan at least 40% ay open space. So, hindi rin naman nila lahat magagamit yon. Kung hindi, ang iba ay magiging parke, po, open space, kasi yan ang gusto ng mga workers ngayon, no? To increase productivity. At, ayan po, magkakaroon tayo ng sustainable water management po dyan. Pwede ko rin i-explain ko po mamaya at itong ating clean and green energy. In fact, kagaya po ng nabanggit ko kanina, yung ang mga member countries po ng PAC-SILICA, sila rin ay advocate po ng strong on UN, yung pong environmental sustainability and governance goals. Kahit sila mismo, check nila kung ang Pilipinas, ang proyekto ay compliant. Magiging compliant sa ganitong mga requirements din nila, no? Sila rin ang unang titingin, ang project ba nito ay magko-comply sa ganyang striktong environmental regulation. At sinisiguro natin, no, na magko-comply tayo diyan. Next. Ito po, no, recently po ako marami na rin pong nagtatanong nito. Sabi, ang PAC-SILICA project ay baka ubusin ng tubig, no, because of the data centers na ilalagay. Well, unang-una po, kagaya ng sabi ko, hindi maaring mag-invite tayo ng data centers, but it's not all about data center. Ang gusto, unang-una po, hindi rin strong on job generation ang data center. Ang gusto natin dito is high-quality job generation. Kaya manufacturing businesses and companies ang target natin. So sabi dito, makikipag-compete sa limited na community water. Hindi po, no. In fact, inaral na namin po yan na meron na kaming propose na project dyan. At ang PPP Center ay in-endorse na sa amin, yung isang proposal dyan. Ang target namin dyan ay surface water harvesting. Ang ibig sabihin yan, lalo na po ngayon, papasok na ang rainy season, huge amount volume of water, rainwater, dumadapo po dyan. And then, kung left untap, ay babalik sa dagat. So, ang gusto natin dyan ay magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So, pupunuin natin ang mga yan para yan ang magamit. In fact, yung proyekto na to ay sa una naming tansya ay co-consume ng mga 65 to 90 million liters per day. No? Yung mga industriya na andon. Pero yung initial design na ginawa namin ay nasa 120 million liters per day. Pwede pa namin siyang i-ramp up to 300 million liters per day gamit ang technology ito. Anong ibig sabihin? Sapat po yung tubig na pwedeng pagkuhanan doon. Hindi ito groundwater extraction, kundi ito yung technology na gusto namin i-propose. At kung may surplus kami, pwede pa namin i-share ito sa mga community around. So, yun ang kaya nga po ang isa sa mga principles din namin ay yung inclusive, socially inclusive development. Gusto namin kabahagi natin ang mga communities around sa pag-asenso. So, pwede nating i-share itong magandang technology at mapakinabangan din nila. Of course, with technology comes better economies of scale. Makakaasa sila better quality and more economical costs. Okay, next. Sabi nila, may lumabas, it will displace indigenous people, yung mga katutubo natin na kapatid na andon. Hindi po totoo to dahil unang-una, alam nyo po ang Clark Special Economic Zone, Freeport and Special Economic Zone ay more than 30,000 hectares. Ang naibigay na po namin sa ating indigenous people group
ay more than 15,000 hectares. Kalahati. Opo, 10,000 hectares nandun po sa Bamban. Binigay na po natin sa kanila yon. Para sa kanila po yan. 5,000 sa may Porac. Bago lang po yan. In fact, ang nakuha po nila sa Porac at Florida Blanca ay more than 18,000 hectares. So inaral na po namin na meron na pong nakalaan para sa mga indigenous people na lugar para sa kanila, na pwede silang mamuhay ng naayon sa kanilang kultura at tradisyon. Ito po, ang proyekto pong ito, una-una ay nakatitulo na sa BCDA. So it's a public land. Na po, wala pong ancestral domain title doon. Pangalawa, ay naka-earmark na to sa pagbuo pa lang ng BCDA law noong 1992 na ito ay industrial development. So, na-classify na po siya as such para makapag-contribute ng development sa Central Luzon, lalo na nung pagkatapos ng pagputok ng Mount Pinatubo. Maraming na-displace na trabaho. So, yon ang layon ng gobyerno ay makabuo muli ng mga ganitong quality jobs. Okay, next. Ang sabi, magmimina doon. Hindi po. Hindi po namin a-allow yun, no? Ang mangyari po dito, so mayaman po tayo sa ating resources. So at source, pwede na po i-process doon. At dalhin dyan yung mga component sa Clark po, sa Pac Silica, at doon i-process, i-develop, at i-export natin. O kaya, maaari din na sa mga member countries, manggaling yung mga components, critical minerals, na bahagi nitong AI Hub project natin. Okay, next. Sabi din po, baka gamitin ito for defense. Andun po ako mismo nung kasama si Ambassador Romualdez. Lagi pong ito po, pwede ko naman share, nung pipirma ang Pilipinas na sumali sa Pac Silica Summit Coalition. Tinanong po mismo ni Ambassador Romualdez sa head po ng US State Department assigned for this project, which is the Undersecretary for Economic Affairs, Mr. Helberg, no, na bumisita rin dito. Sabi ni Ambassador, will you manufacture defense-related products? Sabi niya, no, not at all. Hindi. It's purely commercial. No? So, at yan ang gusto naman natin. No? Ganitong klaseng business na magpapalago sa ating ekonomiya. Okay, next. Ang sabi rin yun nga, masisira ang environment. Hindi po, na-explain ko na kanina, na hindi po tayo mag-agawan. At kami po ay susunod, no? Hindi lang kami, at dahil in our contract po kasi, this will be like any other commercial contract, business contract that BCDA has entered into the past and will be entering with other investors, both local and international, na they all should comply with regulations. Halimbawa, yung pagkuha ng ECC, lahat po ng mga projects namin, kumukuha ng ECC. Hindi kami magsisimula kung wala yon. At hindi lang nagtatapos doon. No? May monitoring pa. Kailangan meron kaming commitment na we will comply with for sustainability, na compliant kami sa environmental regulations. So ang DNR din, maglalagay rin siya ng team. No? Ginagawa na po namin yan sa airport, sa Subic Clark Expressway. Minomonitor nila yung quality ng tubig, yung quality ng hangin, na it should be at international standards na hindi makakapahamak sa environment at sa mamamayan. Okay, next. At ito po, no, malinaw na rin po, hindi na ito usapin kung aling batas ang masusunod. Una-una po, kami, BCDA, guided kami kung anong po pwede lang. Hindi rin naman kami pwedeng mag-commit ng lampas sa aming mandato. So, ito pong kung ano mang magiging arrangement na gagawin natin doon ay sa Philippine laws. Kagaya po, nabanggit na namin dati yung Investors Lease Act natin, na lalong napaganda pa dahil maraming incentives at tinitingnan nila yan. At yung BCDA law, kasi allowed kami to enter into all kinds of business models. Pwedeng lease, joint venture, concession, or other modes pa ho. So, ito po, wala na sa table of discussion with the other parties. Okay, next. Okay, so in short po, no, gusto ko lang i-summarize po na itong proyekto po nito ay, at kami naman ay maganda po na lumalabas din yung mga ganitong concern ng ating
iba't ibang sektor at nakikinig kami kasi kabahagi yan ng tinatawag naming stakeholders consultation. Nakikinig kami. Pero ito lang po ang masasabi namin na ang proyektong ito ay napakaganda dahil siguradong panalo ang Pilipinas at panalo ang Pilipino. Dahil, iyan ko na lang po, i-recap, no? Pac Silica, New Clark City is envisioned as a Philippine hub for industries of the future. Pangalawa, it is intended to create better jobs for Filipinos and build capabilities that will remain in the country. Po. Pangatlo, Philippines can help us move, Pac Silica can help move the Philippines higher in global value chain. Sinasabi nga, imbes na maging bystander tayo ng ganitong mga pinag-aagawang industriya, no, po, na nilalampas-lampasan lang tayo, ay magiging builder na tayo, magiging sentro na tayo mismo ng ganitong mga activities. Ano po? And then, this hub will create a new engine for investment, nabanggit ko na po, for exports and regional growth. And then, this will be governed by Philippine law, environmental protection, so, especially for the surrounding communities, remain non-negotiable. Priority po yan. At ang last po, the government, I recognize the public confidence must be earned through transparency and consultancy. So ito po yung laging nasa isip namin habang kami po ngayon ay binubuo namin itong proyektong ito. At naisin namin na sana ay mangyari po ito, no? Kasi napakagandang opportunity. It will be the next big thing for the Philippines. Salamat po. Ay, no. From the ICT. Okay, unang tanong po mula kay Harley Valbuena, IBC 13. Hi, good morning to BCDA. Sir, I know magiging priority natin sa Pac Silica initiative yung pag-hire ng Filipino workers, but will the industries involved, will they also employ foreign workers since baka po meron pang technological capabilities na hindi pa po kaya ng mga Pilipino, kailangan pa ituro? Maaaring sa simula po, ganun nga ang magiging scenario. Halimbawa po, ngayon po, kung pupunta tayo sa malalaking multinational companies, sa Texas Instrument at yung iba pa na sa Clark, meron din pong mga tinatawag nating expat na po kasi sila yung mga direktang nagre-report ng business operations sa kanilang headquarters. Pero ang mga nagpapatakbo na mga supervisors, managers ay mga Pilipino na. So basically, ganyang setup din ang nakikita natin dito sa project na to. May estimate ba tayo, sir, how many numbers are we talking about in terms of foreign workers or in terms of percentage doon po sa 130 to 190K? Normally, no, based on standards that we have, less than 10% are foreign workers. No, po, ito po yung mga top executives nila. But the good thing is, majority will come from our local supply of talent. And sir, since ito po ay AI hub, wala naman po tayo nakikitang security risk doon sa pagpasok po ng foreign workers. Ang kasama na po yan, no, kasi po ang titingnan natin ang AI hub o Pac Silica ay bahagi po ito ng entire New Clark City. Ang New Clark City naman po ay mayroong mga eskwelahan dyan, kaya andyan ng National Academy for Sports, UP, Science High School. So, it's a total community. At bahagi po sa programa namin ay yung pagbuo ng estate management. Kagaya po ng ibang malalaking development, mayroong estate management. At bahagi dyan, sa trabaho niyan ay security, traffic management, and then iba pa po serbisyo. So, papasok po siya dyan to make sure na meron po tayong security in the entire estate po. Sir, last question on my end. Since the Pac Silica initiative is seen to boost our exports, gaano po kalaki yung nakikita yung contribution nito sa GDP natin? Well, if those numbers po will hold true, sana ay makikita po natin, no, the investment alone, no, kung at 40 to 70 billion dollars, that's already around 10% of the GDP. The export po, no, ako po, mahilig po ako magbasa ng business news, at lagi akong nag-imagine sana nasa ganung level na rin tayo ng mga big leagues exporters. So, ito po kung nasa 200 billion po at full potential. And we are very conservative because we only counted hundreds of industries dahil ayaw natin punuin yung lugar naman, no, ng overly development.
So makikita natin, a big chunk will come from this area po. Thank you, sir. Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, Sir Jake. Hi, sir. Sir, what is the updated timeline for the launch of this project? Yeah. And will this happen under the term of President Bongbong Marcos? Yeah. Well, if we will follow po no, ang normal process and timeline na ginagawa ng BCDA when we enter into development contracts, yun na lang po ang kukwento ko. No? Normally, when we had an initial discussion, exchange of information, nasa stage po tayo ngayon ng exchange of information. Pinapag-aralan po nila yung lugar, stable po ba ang ground, walang earthquake fault, meron po ba itong risk on flooding and everything. So kasama po yun sa due diligence, mga 2 to 3 months po yan. Okay. Meron na pong gumagawa niyan ngayon, na nag-exchange of information na kami. Ang susunod po noon ay magkakaroon po ng contract negotiation. Pwede rin pong parallel yan. So nakikita po natin kung 2 to 3 months po, mako-comply po natin yan. Kagaya ng ginagawa namin, ay within the year, pwede tayo makapagpapirma ng initial agreement na. After that po, doon sa kontrata ay maglalagay na po tayo ng mga responsibilities and roles ng bawat party. So kami, meron kaming role doon, pwedeng tulungan namin sila makakuha ng mga permits, ma-clear yung area, but sila naman, they need to prepare a development plan. Yung development plan po, normally, for a standard project, mga 6 to 9 months. Pero dahil malaki ito, we see it at least a year. But, once na magkaroon ng konsepto, pwede na magkaroon ng initial site activities. Yung mga earth moving. So, we see all that happening next year kung mapafinalize po yung agreement natin this year po. No? And so, within the first 2 years po, nakikita natin yung initial site development or even the construction of those first facilities will happen. Kasi ganyan po ang normal na proseso na nangyari sa mga project ng BCDA sa mga eco-zone po namin. So, safe to say mga first quarter ng 2028? Yes po. First 3 months. Yung tanong niyo po ng actual construction, ano na po doon, konserbatibo na po, pwede na po natin sabihin na yun po ang target natin. So, aabutin pa po sa bago mag-end yung term ni... Ang project naman po ito ay long-term development po itong project na to. It will come in different phases. 2028, sir, or 2027? Bali, ang mangyari po, this year is the contract negotiation. Next year is the planning stage. And then by 2020, pwede na po tayo mag-construct po. 2028 daw. Yes. Yung full launch sa next administration na yun. Ako, it's more of the normal process, sinasabi ko nga, no? Normally, itong ganitong project will have phases. A short-term phase, which is normally 3 to 5 years, which involve the site development, signing, and construction. 3 to 5 years yan. But at full development, we see this happening even more than 10 to 15 years. 10 to 15. Apo. Next question po. Follow-up. Next na lang, sir. Sir, may mga latest for foreign firms na ba and nationalities na nag-signify ng intent to invest sa PAC Silica? Okay, marami na pong nag-inquire, no? Kasi nga po, hindi lang naman kasi ito US project dahil sabi ko nga po, more than 30 countries na yung sumali. In fact, last week po, nag-sign na kami ng MOU with a Korean and Japanese company. Kasi gusto nila na mapag-aralan na yung magiging stable source of power ng PAC Silica. At ito po sila ay, andito na sa Pilipinas, may proyekto sila na clean power. So, ngayon po ay pinapag-aralan na nila. At meron din po tayong ibang project na magbibigay din ng support dun sa ecosystem, sa tubig, kuryente, at maging yung pagpiprepare po sa area. Magkakaroon na rin po tayo ng mga site development. So marami po tayong partners na i-announce in the coming months na in accordance with the plan that we have laid out for this project.
Next question po, Kat Domingo, ABS-CBN. Sir, since you already mentioned power, how much is the expected demand for energy that will be generated from the PAC Silica? Yes. Our initial assessment is to be conservative around at full development po to, no, mga 3 gigawatts po yan. No. Of course, sabi ko nga po, we want to be responsible with this development. We don't want also to compete with the power supply that is earmarked for the communities, for the residential, for the general population. That's what I meant. Kaya nga po nagsimula na kami, I think last month, nakita niyo po, in-announce na namin yung isang malaking project with Saudi firm, yung Aqua Power, 500 megawatts of solar farm, na nasa loob mismo ng New Clark City, katabi niya ang PAC Silica. So maraming benefits po to. No? I'll go to the full explanation ng answer ko sa question ni ma'am. Una, clean and green. Yan po hinahanap ng mga ganitong industries. Ano po? Ayaw nila yung mga fossil fuel run na power plant. Gusto nila clean and green. So, ang mangyari po dahil solar, unlimited naman po. Di ba alam natin ang sunlight. We are blessed with 300 days of sunshine. So, ito pong project na to ay nasa loob ng Clark. Ang ibig sabihin, magiging embedded power plant pa siya. For the longest time, kino-complain ng mga investors or ng mga ibang sector, mahal ang kuryente sa Pilipinas, sabi niya. Pero basically, that's no longer true. But with this project pa, ay ang mangyayari ay mapapababa pa natin kasi magiging embedded na siya. It's like a power supply, a generator, right to your next door. So, marami siyang makakat na mga charges. So, we're working on that kind of environment to make sure the power. And we are working right now to study an LNG plant. It's clean fuel din po yan. No? In fact, may proposal na po sa BCDA na magkaroon po ng dedicated fuel line between Subic, kaya kailangan din namin ng sister company naming Subic na mag-provide ng space at ma-deliver yung fuel sa Clark. So, yun po ay inaaral na rin namin. It's an American company rin po. So, ang gusto po namin dito is reliable, clean, and stable, and affordable power for this project. Sir, yung 3 gigawatts, is it an annual measure, a monthly, a quarterly measure? It's the capacity, power requirements para 80? on actual, ano po yun. When all the motors, the engines are... Daily? Po, Daily, weekly, monthly? daily na po yan. Daily. Sir, ilan na po yung mga power, regardless kung clean fuel or fossil fuel, ilan na po yung power plants na nag-commit to actually build power sources to provide or to supply or to adhere to the demand of this 3 gigawatt? Yan. So, ang nasabi ko na po na may isang US-American company, they already formalized their intent to build that project at ang kagandahan po nito ay ginagawa na po yung feasibility study and I'm requiring them to come up with the results soon so that kami mismo ay magamit namin yon at masama sa pagpaplano. Second, nabanggit ko na nga po, yung Korean company and a Japanese company have also signed an initial understanding with us to study how to provide the needed support. In fact, yan din po ang tanong ng US government when we had an Luzon Economic Corridor Summits, where will the power and water? And we gave this same information to them, and they are hoping that we can deliver those so that they can easily convince these investors to locate in the site. Sir, last from my end, at least half po ba nung 3 gigawatt supply, rather demand, is already accounted for? Or are we still just in the hopeful phase of things, meaning wala pang actual commitments? Or kung may actual commitments, ilan na po yung megawatts or gigawatts Well, na actually covered? Meron na po tayong actual na 500 megawatts na po, na solar power. So, okay na po yun. Ang next po dyan, kasi we don't want to overbuild then. No? It should be hand in hand with the demand. The supply, yung law of supply and demand po, kailangan laging andyan. So, yung tinitingnan po na project po ngayon na LNG, para maging, sabi po ng mga kausap nating expert on power energy, should be at least 1,200 megawatts. So, 1.2
gigawatts. But of course, it can be built by modular size. Kasi normally 300, 600, 900, 1,200. So, ito po ay naka-scale base sa demand. Pero ang inaaral na po nila, ganong level na, ma'am. And we see that it will not only come, tama ka, from a single source. This will all come from all different sources of different types, no? Pwede ring wind. Actually, pinapaaral na rin ho namin kung pwede ang wind. Geothermal, kung pwede rin po yung heat coming from the underground. So, yun po ngayon are all parallel in studies po ng BCDA. Pero yung mga medyo nasa advanced stage na, ma'am, yung discussion namin with US, Korean, and Japanese energy providers. Next question po, Bernadette Tamayo, Manila Times. Hi, ma'am. I'd like to ask po, Yusek Pulido. Sir, ano pong magiging role ng DICT in ensuring that this PAC Silica project will be protected from cyber attacks? Ma'am, like any kind of large-scale project that involves high-end tools, high-tech tools, there really is a requirement to provide sufficient cybersecurity frameworks, tools, to ensure po yung privacy po natin, to ensure that the data that needs to be protected are protected. And so the DICT, not only are we here to enable our partners in the BCDA, DTI, and DOF to pursue the success of PAC Silica, we're also here to ensure that we have the proper frameworks in place, that we have the proper people in place, that we have the proper tools in place to ensure yung ano po natin, yung data privacy po at protection po of our critical data. Next question po, Ace Romero, Philippine Star. Since this is a long-term project po, no, and based on the timeline that you provided, this will go fully operational under succeeding administrations na po. What is the assurance of the investors about predictability? Even they will invest and then there will come another administration, baka iba yung policy nila, and businesses want predictability in their operations. Ano yung assurance natin sa mga investors dito na hindi magiging shaky, hindi magiging unpredictable, inconsistent yung magiging policies na kanilang dadatnan? Nga po, maraming salamat po. Natutuwa kami na ang BCDA ay mayroong magandang records on public-private partnerships. No? Kanya nga po, alam din namin na itong mga foreign entities na to, foreign partners, ay gumagawa rin ng due diligence. So in our contract, we provide those kind of security and safety provisions, no po, such that they will transcend different timelines. Ano po. So, ang kagaya po ng mga contract po na pinasok na ng BCDA recently, ay ito po ay properly passed through several layers din po ng other government agencies who are entrusted to make sure that this will pass the test of time. Halimbawa po, lahat ng contracts namin ay tinitingnan din ng Office of Government Corporate Counsel. Hindi lang yung mga lawyers namin, no, pati yung mga external counsel. They give their seal of approval. And so, ang ano po namin, ang kagandahan pa rin ho dito, marami na rin tayong mga provisions. Na po, alimbawa po, yung mga batas natin, 75 years, 99 years, batas na ho ngayon. So, yun po ay meron ding mechanism how to avail, no, objectively, those kind of requirements. So, yun po ay, actually, hinihingi rin po yan ng mga foreign partners na how to make sure that there's predictability, certainty dito sa mga contract. At ang mga kontrata naman po ng BCDA ay more than 30 years naman po ang BCDA nagdaan na sa iba't ibang mga timelines po. So regardless of sinong nakaupo sa Malacanang, the investors can be assured of stable, predictable policies. Kanya nga po itong kontrata na to ay gusto namin matreat siya as commercial business contract. Na po, parang kausap natin negosyante na talagang devoid of any other parang risk or other concerns. Na po, it should be treated as a purely business contracts. Na po, na kung ano man ang environmental situation, they are immune from those kind. Of course, it's all about market forces din. Kung mahina o malakas
ang mga ekonomiya, then it's something na gusto rin nila yan, di ba? To make sure they can makaalinsabay sila sa plano nila sa operasyon. Huling tanong na po mula kay Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, sir. Good afternoon. Clarify lang po namin, bali ilan firms na po yung nag-express ng interest na mag-participate po dun sa Pax Silica project? Yung total po. Well, right now, marami na po tayong letter of interest. Ano po, meron na po noong May, more than 20 companies na po no, at nadaragdagan. In fact, this morning, meron din akong sinagot na email request that they can visit the Philippines to check the site. Then I said, of course, absolutely. So, nakikita natin, no, more than 20, I can say mga 30 companies na po, no, ang interesado. Kanya lang po, hindi pa tayo pwedeng mag-entertain sa kanila ng husto dahil we need to have the final agreement first to be finalized, no, by BCDA. Ilan po kaya dun yung data center tsaka yung ilan dun yung high-tech manufacturing firms na na-mention po nila kanina? Mostly manufacturing high-tech. Siguro po kung data center, isa o dalawa lang po yung andon. And then the others are basically on energy industries din. Follow-up lang po. Na-mention po na para may ongoing pong study na kinoconduct yung DNR regarding dun sa environmental impact ng Pax Silica project. Yeah. Hintayin po ba munang matapos ng BCDA yung completion ng study na yun bago masign yung framework deal ng November? No, hindi naman po kasi basically po, ito po, no, masishare ko rin po. Ang BCDA po, nung ginawa namin yung master plan nito, 2017, and then we started developing it. Meron na po kaming general ECC na po. Meron na kaming general environmental compliance certificate para sa entire project. Na po. Pero individually po, ang mangyari niyan, each industry that will be putting up shops, offices, kailangan kukuha sila individual na ECC. Na po, they have to comply. And of course, ang batayan po, ang gauge po niyan ng DNR is the master plan that we have that they also look into and also their own regulations. So, parallel po yan. Pwede po ang mga industry sila ang kukuha mismo ng ECC later, which is a standard thing naman na ginagawa ng mga projects na ganito. Bali, sir, i-confirm ko na lang. Bali, on track pa rin po ba tayo na masasaynan yung framework deal ng November? Yun po yung gusto po natin ngayon, no? Nag-uusap na po tayo with our the concerned government agencies. Ang ano lang po diyan paano tayo pwedeng makakapag-come up with the best arrangement possible, no? Which should be basically dapat a win for the Philippines. So, expected masaynan po by November? Ako kung tatanungin, gusto ko po. Pero syempre po, it's a negotiation. Two parties must agree, hindi ho ba? Okay. Last na lang po. Ilan pong years po kaya yung expected na itatagal, yung parang duration ng contract na sasaynan po sa November kung sakali? Well, ang kagaya po nitong mga economic zone ay meron na po tayong batas at natutuwa po tayo na ipasa na rin yung recent na 99-year lease na po. So, ang Clark po pala ay hindi pa sa kasalukuyang status nito ay hindi siya pwede pang ibenta. So basically, leasehold po lahat dito. So the ownership will always remain with the Philippine government under BCDA. So, but the provisions that are allowed under law now is up to 99 years. Dati po 75 years. Ngayon, titingnan natin, mayroong conditions, requirements, kung pwede rin silang pumasa for 99-year lease. So, 99 years po yung deal. Yung po pwede po nating i-offer din sa kanila basis sa mga requirements natin. Thank you po, sir. Yes. Yun na pong huling tanong, your closing statements na lang po. Kami po, okay. Maraming salamat po sa opportunity na makapagpaliwanag kami. Kami po ay natutuwa po na makapagbigay ng update. No? Ito po yung mga latest update namin. At regularly po, magbibigay kami ng update sa project na ito. Dahil napakagandang project po nito. Marami pong bansa ang gustong makashare nito. At kami naman po ay laging bukas, no? Sa mga lahat ng concern. Sabi ko pa, normal po sa amin yan. Nasa stage po kami ngayon, tinatawag namin stakeholders consultation. So,
sabihin po kung anong concern, i-address na. Lagi po, ako po, ang sinasabi ko, laging merong solution dyan. Business solution or engineering solution. Na po, para ma-assure yung ating lahat ng sectors na ang project na ito ay para sa ikaunlad at benepisyo ng mas nakararaming mga Pilipino. Maraming salamat po. So maraming salamat at sa mga kababayan natin na nakikita natin sa social media na medyo nagkakaroon ng pag-iingay. Siguro mas mararapat po na open naman po according to PCO Joshua Bingkang na makipag-usap po. Huwag po tayo agad-agad na magbigay ng negatibong impression. Dahil kung wala po kayong pinagbabatayan na basihan, makakasira po ito sa mas maganda sanang idudulot ng ganitong klaseng proyekto. So kung kayo'y may mga concern, hindi po kailangan na kayo sa kalsada sumigaw. Pwede po kayong makipag-usap sa gobyerno para malaman namin kung ano yung concern. At nagkakaroon kasi ng takot, no, na maaari mawala daw yung mga farmers, yung mga indigenous people na sa lugar na to. Pero doon sa patatayuan ng structure, hindi po ba ito ay nasa buildable area na po, sir? Tama po yun. Nasa buildable area na designate under the master plan po. So in other words, hindi po totoo na may madi-displace na mga farmers kasi matagal na po itong area na to na buildable area. Noon pa po, nung nagkaroon po ito ng 2019 SEA Games. Tama po ba? Yes, Undersecretary. Ayan. Maraming salamat muli kay DICT USEC Designate Leonido Pulido III and to BCDA PCAO Joshua M. Bingkang. Maraming salamat po sa inyong pagpapaliwanag. Maraming salamat po. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong po, Christian Yusores, DZMM. Yusek, I'll just go back po dun sa statement nyo, the other briefing. You mentioned, mas nararapat na ang impeachment court ang mag-issue ng mga order at mga subpoena considering na ang Pangulo ay isang impeachable officer. This is referring to the financial and tax records of VP Sara as evidence sa impeachment trial. So my question is, wala po bang malalabag na batas or rules kung ipauubaya po ng pala sa Senate Impeachment Court yung pagdedesisyon sa tax records ni VP Sara, considering po that under Section 71 of the Tax Code, the BIR must obtain the authority or consent of the President before disclosing or unsealing tax records, which in this case po ay sa Vice President. Alam po natin ang batas na yan, ang provision na yan. At may mga korte po ngayon, isama na po natin ang CTA na hindi na po nangangailangan ng permiso ng Pangulo kapag sila ay magbubukas ng mga tax records kung patungkol po ito sa mga tax frauds or tax evasion. Ang usapin po nito kung may malalabag, ito po ay speculative as of now. At ang Pangulo naman at ang administrasyon na ito ay susunod lamang sa proseso at kung anong sinasabi ng batas. So following po yung subpoena ng impeachment court sa BIR to release the records, if ever po na si BIR Commissioner Charlito Mendoza will seek for the President's authorization, will he be open to authorize the release of VP Sara's tax records? Sa ngayon ay hindi po natin masasabi kung ano po ang kategoryang sagot ng Pangulo, but noon pa naman, sinasabi ng Pangulo na sa lahat ng pagkakataon, tanging proseso lamang ang gagamitin at dapat nababatay sa batas. Kung ito naman po ay naisagawa na at ito ang pinatupad nila sa mga nakaraang impeachment trial, ang Pangulo ay susunod lamang sa proseso. Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, Yusek. Ma'am, tanungin lang namin, who will write the speech of the President sa SONA? Nung nakaraang impeachment, yung nakaraang press briefing, sinabi po natin na ang Pangulo po ay kasalukuyang sinusulat ang kanyang speech. Siya po mismo. Yes po.
And there are info po na hindi daw magbabanggit ng accomplishments ang Pangulo dahil forward looking statements lang daw po ang kanyang report. Sino po ba yung basehan natin? A grapevine? Coming from a grapevine. Sa ngayon po, ang Pangulo po ay malapit na matapos at nire-review ang kanyang speech. At hindi ko po maisisiwalat kung ano ang kanyang maaaring sabihin dahil hindi ko pa rin po nakikita at hindi ko pa rin po nadidinig kung anong kanyang sasabihin. And kung iuulat niya rin daw po ba ang flood control at pati na rin yung mga kamustahin na rin po namin yung mga ibang contractors kung nakasuhan na po ba. Kung ano sasabihin po siguro ng Pangulo sa SONA ay mas maganda mapakinggan natin ito sa Lunes. At ang patungkol po sa mga contractors, marami na pong mga contractors na sampahan ng kaso. At yung ilan po siguro ay kung wala pang ebidensya, ay hindi po masasampahan pa ng kaso. Thank you po. Follow-up question po. Maricel Halili, TV5. Good afternoon. Yusek, but what will make this SONA different from the President's previous SONAs? Hindi ko mabibigay kung ano man. Ayoko munang pangunahan ang Pangulo. Most probably by Sunday ay tapos na yon. Pero hindi ko pa rin maibibigay sa inyo ang pinakanilalaman ng kanyang speech. But should we expect earth-shaking announcements during the SONA of the President? Lagi naman pong ganon. So, antayan na lang po natin kung anong sasabihin ng Pangulo dahil nakita naman din po natin, definitely hindi mawawala ang mga naging accomplishments ng administrasyon. Pero kung ano pa ang kanyang sasabihin, hintayin po natin sa Lunes. Last na lang po. Although tinatapos pa po ni Presidente yung kanyang SONA, pero what's the target yung when it comes dun sa length ng SONA, yung Sa Sunday, most probably sa Sunday po namin malalaman. Pero wala pang naibibigay sa aking idea kung gaano kahaba. Kasi alam po natin na maraming matatakil ang Pangulo dito. Nakita po namin, at ang nakita ko lang yung mga priorities niya na maaaring maging topic. Pero yung kabuuan ay ako po, personal, ay hindi ko pa siya nakikita. Follow-up po. Kat Domingo, ABS-CBN. Ma'am, since nakita niyo na po at least yung priority topics, masasama po ba o mababanggit po ba sa SONA ng Pangulo yung nangyayaring impeachment trial against Vice President Sara Duterte among other political things? Hindi po yan na pag-uusapan. So hindi siya mababanggit? Wala siya doon sa at least nakita niyong priority list? Hindi siya na pag-uusapan, pero sa Sunday pa lang po namin makikita most probably kung ano yung laman ng kanyang. Next question po. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Tanong ko lang kasi kahapon, Yusek, tapos na po yung pagtalakay sa Article 4 ng impeachment, grave threats. At lumalabas po na may banta kay Pangulong Marcos based po sa naging pahayag ni Mayor Baste na naging trigger point po ng NBI para bumuo po ng task force. Ano po yung reaksyon ng Malacanang o ni Pangulong Marcos nung marinig na talagang may sinabi si Mayor Baste na talaga gusto nila ng ulo ni PBBM at bukod doon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na pupugutan ng ulo po? Hindi na to bago. Noon pa po ito. Noon pa po natin na dinig na binanggit ni Mayor Baste Duterte sa rage. Hindi po to bago sa Pangulo. O, kung anong reaksyon niya, alam naman po niya na may mga pagbabanta sa buhay niya na galing sa pamilya ng mga Duterte. So, kailangan din po na protektahan ang ating Pangulo at ang pagpoprotekta na to ay obligasyon po ng mga concerned agencies na dapat mabigyan ng protekta or proteksyon ang ating Pangulo at obligasyon din po ng concerned agencies na ito po ay imbestigahan. Hindi po ito binabaliwala dahil buhay ng Pangulo ang nakasalalay dito. Hindi ito dapat gawing joke lang o isipin ng mga concerned agencies na joke lang ito. Buhay po ng Pangulo ang pinag-uusapan dito. Ma'am, with this, may mga security arrangement or may mga pagbabago po ba sa security ng Pangulo na ngayon ay talagang nakita natin na talagang may banta po sa kanyang buhay?
Noon pa naman po yan. Sabi nga po natin kung anong kinakailangan proteksyon ng Pangulo, yun dapat ang ibigay. Kung mas malamang pa or mas matindi pang pagpaprotekta sa Pangulo, dapat po dahil sa nakikita po at nadidinig nating pagbabanta sa kanyang buhay. Next question po, Bernadette Tamayo, Manila Times. Good morning, ma'am. Ma'am, sa testimony po ni NBI Director Matibag kahapon sa impeachment court, nabanggit po niya na may mga active soldiers na kabilang sa mga persons of interest sa di umano'y plot to assassinate the president. Na parating na po ba ito kay Presidente even before po mag-testify si Director Matibag? At ano pong reaction po niya? Personally, on my part, hindi po, wala po naibigay sa aking impormasyon kung na ito ay naibigay na impormasyon sa Pangulo. But definitely naibigay ito sa security ng Pangulo. So, ngayon ay nandun pa rin po ang tiwala ng Pangulo sa ating mga kasundaluhan. Kung meron namang mga magiging tiwalag sa kanilang mandato, dapat malaman kung sino ang mga ito para rin sa proteksyon ng Pangulo. Again, inuulit po natin, yung tiwala ng Pangulo ay nandun pa rin po sa ating mga kasundaluhan. Yung mga balak na tumiwalag para proteksyonan, ipaglaban ang interes ng isang tao, laban sa batas, laban sa konstitusyon, dapat tong malaman kung sino-sino. Follow up po. Ma'am, ibig niyo po bang sabihin wala pang mangyayaring loyalty check? Sa ngayon po kasi ay alam ng Pangulo kung sino ang mga kailangan mapagtiwalaan. Hindi po ngayon nagkakaroon ng loyalty check. Nasa security na po yan at nasa pamumuno na po yan ng kasundaluhan. Salamat po. Next question po, Sam Meldinilia, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Itatanong ko lang po kung magkano po kaya yung savings ng government dun, from the National Budget Circular 602 and 603 po ng DBM. Okay, according to DBM, na itanong po natin yan, ngayon may savings na 22.79 billion na savings. At sa ngayon po, kaya po in-announce itong circulars ay para po ipanawagan doon sa mga agencies na i-identify nila at i-declare kung saan nila maaaring magamit ito. Pero ang priority po dito ay ang uplift at ang kabuhayan po at mga pagtulong sa ating mga magsasaka. Kasama na rin po dito ang pagprotekta sa ating mga pamilyang Pilipino, workers, commuters, at mga OFWs na nakaranas po ng medyo hindi magandang sitwasyon dahil dulot po ng krisis sa Middle East. Bale, ma'am, i-clarify ko lang po. May additional projects pa po kaya or mga assistance under dun sa expanded uplift yung pwedeng ipopondohan po nung 22 billion na nandun sa savings? Actually, dyan na po nang galing, from the 22.79 billion, dyan na po galing yung nirelease sa DSWD na 12.37 billion pesos para sa assistance sa mga pamilya in need. At muli, ang mga savings na to ay gagamitin po sa uplift interventions para sa DMW, DOTR, mga DOE programs. Ito po ay most probably mas maibibigay doon sa mga apektado dahil sa krisis sa Middle East. Tapos, yung ano na lang, last na lang, ma'am. Yung funds po ba ng government sufficient pa rin po siya ngayon para doon sa Middle East crisis at saka doon sa possible na mga El Nino related responses ng government? Sa ngayon po ay ito yung savings at hindi pa po na ibibigay sa atin ang impormasyon kung kulang na yung budget. So far ay hindi natin masasabing kulang.
Thank you, ma'am. Next question po. Dexter Cabalza, Inquirer.net. Ay, good afternoon po, Yusek. Maghingi lang po kami ng details regarding po dun sa naging meeting po ni President Marcos and ni Chinese Ambassador Jing po nung Tuesday. And are there any developments na po since then? Actually, tumagal ang meeting ng 1 oras at 20 minutos. Yes, at nag-usap sila at ang nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas sa mas magandang pakikipag-ugnayan. Follow-up lang po. Ma'am, what's the reaction po of Malacanang sa nabanggit po ni Ambassador Jing po na the Philippines violated the July 2024 arrangement between Manila and Beijing. Wala po kasing info from the DFA kung ano po yung laman nung July 2024 provisional arrangement. Ano po ba to? Kasama po ba dito yung parang sinasabi po kasi ni Ambassador na the July 20 violent confrontation near Ayungin started when China Coast Guard had observed Philippine Navy personnel doing some construction work on BRP Sierra Madre, which she claimed was prohibited under the arrangement. Kasama po ba yung sa arrangement na po yun? Sino nagsabing may arrangement? Si Ambassador po mismo nagsabi. Ambassador? Ambassador Jing po. Hingin niyo po sa kanya yung arrangement. So wala. Yung kopya ng arrangement. Sa kanya naman po nanggaling. Opo. So Okay, are you hindi niyo po- denying po na may ganong pong arrangement? Hindi ko po masasabi kung meron dahil hindi po, kailangan po sa kanya manggaling muna. Kung anong arrangement po yung sinasabi niya. Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret deal. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Diba? Yun yung sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre, right? Pero hindi yun deal with President Marcos Jr. So wala pong yung July 2024 na agreement. That's why sinasabi nga po natin, kunin niyo po sa kanya kung meron written agreement. Okay, but thank Diba? Kasi hindi po natin masasabi kung meron eh. Follow-up Hindi sa atin ang galing eh. Yung statement na yon. follow-up question po. Ivan Mayrina, GMA. Nabanggit niyo po sinabi ng Pangulo sa Ambassador na ayaw na niyang maulit ito and he wants a reset to better relations between Philippines and China. To which the Ambassador replied, ano hong sinabi? Hindi ko po maibibigay yung detalye dahil may usapan po na hindi na magbibigay ng detalye anuman. Pero mukhang tinatanggap naman din po at naging maganda naman po ang kanilang pag-uusap. So there is no categorical statement na, okay, hindi na mauulit. Nagkaroon po sila ng exchanges ng views at mga suggestions. Pero kung ano man po yung napag-usapan nila in detail ay hindi ko po maibabanggit sa inyo. Ma'am, one last point sa ibang usapin. Alam ko po ang sinasabi ninyo, hindi nakikialam ang Pangulo sa impeachment trial, but that doesn't prevent him from having an opinion as a former senator. Ano ho ang opinion ng Pangulo sa itinatakbo ng impeachment? Specifically sa nagiging demeanor, nagiging asta, nagiging mga tanong ng mga senator judges? Huling kaming nagkita ng Pangulo kahapon ay hindi pa rin talaga napag-uusapan yung nangyayari sa impeachment. Hindi ko kasi siya tinanong. Itatry kong tanongin kung meron siyang opinion. Pero as of now, hindi kasi siya yung priority ng Pangulo. Marami pong priorities ang Pangulo para sa bayan na dapat niyang tugunan. So sa ngayon ay hindi ko natanong in particular kung ano ang masasabi niya sa takbo ng impeachment. Salamat po. Follow-up po. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, when the President said he wants a reset of Philippines-China relations, ano yung saklaw nung reset na yon? Buong coverage ba nito, yung buong aspekto ng relationship natin or dun lang sa South China Sea? Paano po yung reset na gusto niya? Ace, hindi ko mabibigay yung detalye. Pero yan ang gustong ipahiwatig ng Pangulo. So kung anumang issue meron ang China at ang Pilipinas, gusto niya magkaroon ng reset sa pag-uusap na yon. Nadinig siya ng ambassador ng China, nadinig din ng Pangulo ng ambassador ng China. So with that, sana magkaroon ng mas magandang resulta.
Pero it's just on the South China Sea, not other aspects of relations, I suppose. Hindi ko mababanggit ang detalye. Okay po. Follow-up question po, Maricel Halili, TV5. Ma'am, quick lang. What was the mood when President was talking to the Chinese ambassador? Yung unang pagpasok ng Pangulo ay rather nung ambassador ay winelcome si ambassador. Pero nung sila po ay nag-usap na sa private room ay hindi na po natin nakita kung ano ang tsura ng Pangulo. Although nadidig ng konti ang kanyang boses. So From can the we outside. say na in a way it was an intense discussion? Hindi ko masabi, wala po tayo sa loob. Mhm. Pero after the discussion, I understand you cannot give us details, but can we say that it was a successful meeting? Did they understand each other? I guess so. Kasi pagkatapos at lumabas si Ambassador, nakangiti naman si Ambassador, nakakangiti naman din sa amin, at pagkakita namin sa Pangulo at kasama si ES Ralph Recto, nakita naman natin na positibo. Sa nakita kong mukha ng Pangulo ay positibo naman na naipaabot din niya sa bansang China kung ano yung nais ng bansang Pilipinas. Follow-up question po, Kat Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, what keeps Malacanang and the President optimistic and faithful that China will still comply with its assertions or its claims or its, ano ba yung tamang word, deals with the Philippines, given that when you have Defense Secretary Gilberto Teodoro repeatedly saying in public that China is not trustworthy and Beijing cannot be trusted? Well, we are always be in good faith. We should always act in good faith. We should always have in mind that we are dealing with people who will also be in good faith. Mahirap makipag-deal kapag ang kausap mo, iniisip mo agad magsisinungaling. So, dapat nating isipin, nakikipag-usap tayo, nakikipag-negotiate tayo, na yung taong kausap natin ay also in good faith. Does that mean that Malacanang admonishes the statements of Secretary Teodoro about accusing China of not complying with its word? It doesn't follow, Kat. Kung ano man ang opinyon ni Secretary Gibo, being the Defense Secretary, iyon ay kanyang opinyon at iyon ay nababase din siguro sa kanyang mga facts na nakukuha. Pero hindi ibig sabihin na ang Pangulo ay makikipag-usap sa representative ng China, ay isipin niya na itong representative na to ay nagsisinungaling. Bakit pa tayo makikipag-usap at makikipag-negotiate kung iisipin naman natin na sila din ay nagsisinungaling? So may mga pagkakataon na maaari nating sabihin na hindi sila nagsasabi ng totoo, hindi totoo ang kanilang mga kiniklaim, pero hindi ibig sabihin na pag makikipag-negotiate tayo at makikipag-usap tayo, hindi tayo maniniwala sa kanila. Last from my end, how necessary is it for the palace to call the attention of Secretary Teodoro to toe the line, to have more good faith towards China? Wala. Hindi i-call out ang Secretary ng Defense. Alam ng Pangulo kung ano din ang ginagawa ng ating Secretary Gibo Teodoro at iyon naman din ay naaayon sa kanyang mandato. Ang concern po kasi medyo nakakalito yung dual messaging. You have the President saying, or you have Malacanang saying they are exercising good faith towards China, but you have the Defense Secretary also saying that China is not trustworthy given the actions that they have shown in the West Philippine Sea. So how do you bridge that gap, that divide, when it comes to the messaging of the administration? That's why, Katrina, sabi ko, it doesn't follow. First, nung sinabi nila na kanila daw itong area na to, which is opposite to the arbitral ruling, ano magiging reaksyon ni Secretary Gibo? Siyempre iba. Pero once the President talks to the representative of another country, hindi pwedeng sabihin natin, hindi ako makikipag-usap sa iyo, sinungaling ka. So magkaiba yung sitwasyon. Hindi natin pwedeng pagsamahin. Hindi sila magkapareho. Iba ang estado ng Pangulo, ibang estado ng Defense Secretary. Okay po. Follow-up question po, Rafi Ayeng. Ma'am, sa term lang ng Pinoy, yung pag-uusap ni Ambassador at ni President, na sinabi mo rin na sana hindi na maulit. Pinagalitan po ba? Hindi ko nakita. So, hindi po.
Hindi ko rin masabing hindi. Pero- Hindi ko nakita. Kasi may ganun tayo, pinagalitan pero nagkasundo. Sino nagsabing pinagalitan? Hindi nga po tinatanong. Wala. Hindi nyo pwedeng ilagay sa bibig ko yung gusto nyong madinig. Pero hindi ko nakita. So, I cannot say anything about that. Basta nag-usap sila at lumabas namang nakangiti si Ambassador. Okay po, last question. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, habol ko na lang. Yusek, anong nangyari doon sa pag-uusap kahapon ni President Marcos sa ni yung Secretary of State Rubio? Napag-usapan ba nila yung ICC? Lalo na ngayon, medyo may stand ang Trump administration na gusto yatang buwagin, dismantle yung International Criminal Court. Actually, nag-start po ang Pangulo sa pakikipag-usap kay Secretary of State, Marco Rubio. Ipinagmamalaki ng Pangulo kung gaano kalalim ang relasyon ng Pilipinas at ng US. At napag-usapan, nabanggit ang Paxilica. At hindi po napag-usapan ang patungkol sa ICC. Pero may binanggit po sa atin mismo si Ambassador Babe Romualdez. Gusto niya pong ipaalam sa lahat na siya po ay nakipag-usap sa US State Department patungkol po sa issue ng ICC. Binanggit niya po na ang issue patungkol sa ICC at ng Pilipinas ay isang sensitibong bagay. At binanggit din po niya ang residual obligation ng Pilipinas, pati po ang pakikipag-cooperate sa Interpol. At nung tinanong po natin kay Ambassador kung ano po ang naging reaksyon ng representative ng State Department, ang sabi po ay nauunawaan ang sensitibong bagay na ito sa ating bansa. Yusek, pwede bang malaman yung sensitibong... Alam naman natin kung ano ngayon ang issue ng Pilipinas at ng ICC. May mga kaso na nakapending sa ICC na ang mga akusado o respondents dito ay mga Pilipino, mga dating opisyal, or rather, meron pa palang incumbent. Mga dating Pangulo, si Senator Bato, at mga iba pang co-perpetrators. Pero no need na mag-issue pa ng official statement ang Pilipinas ukol dito. Hindi na mag-issue ng official statement. Yun na po ang nabanggit sa atin ni Ambassador Babe Romualdez. At naiintindihan naman daw po ng US. Iba, Yusek. Thank you. Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, puso para sa mga sundalo. Personal na bibisitahin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ospital ngayong araw, sina Seaman First Class Underwater Operator Carmelo Abalie at Private Eric Lasida upang kumustahin ang kanilang kalagayan. Ito'y matapos silang masugatan ng hampasin ng Chinese Coast Guard habang nagpapatrol sila sa West Philippine Sea nitong Lunes. Nakatakda ring gawaran ng Pangulo ng Order of Lapu-Lapu ang 2 miyembro ng Philippine Navy at bibigyan ng tig 100,000 pesos na tulong pinansyal habang nagpapagamot. Nagpapasalamat si Pangulong Marcos Jr. sa kahangahangang kabayanihan ng 2 sundalo at sa kanilang buong tapang na pagtatanggol sa karagatan ng Pilipinas. Bilang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas, binibigyan diin ng Pangulo na ginagawa ng pamahalaan at ng Armed Forces of the Philippines ang lahat ng ating makakaya upang ihatid ang pangangailangan ng kasundaluhan at siguruhin ang kanilang kaligtasan. Bago ang pagdalaw sa 2 sundalo, nauna nang binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang mga beneficiaries ng Bawat Bayan Makikinabang program sa Puerto Princesa. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng tig 20,000 pesos sa 15 presidential scholars kasama ang ilang barangay officials at ang pamamahagi ng bigas sa 16,000 beneficiaries sa Puerto Princesa City. Sa tala ng pamahalaan, aabot sa 36,979 na mga barangay ang naabutan ng Socio-Civic Projects Fund, kabilang na ang 66 barangays sa Puerto Princesa.
At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay inaaral ang totoong sitwasyon base sa ebidensya at hindi sa haka-haka bago humawak ng mikropono at sumigaw na ibagsak ang gobyerno. Inaalam muna kung sino ang nasa likod ng paninira para siya'y makabuo ng matalinong pagpapasya. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.